pex man cross my heart, o mamatay man ako. Sabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, narinig ninyo ang bilin ng mga ninuno, huwag kayong sumumpa sa hindi totoo, ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong susumpa kahit kailan. Sabihin na lang ninyo na oo kung oo, o sabihin na hindi kung talagang hindi. Anumang labas sa oo at hindi ay galing na sa dyablo. Wika ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili po tayong nakatayo. Magsiyo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo ng lahat ng mga parokyano at deboto ng Immaculada Concepcion Parish at Shrine ng Diocese of Caloocan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Fiesta po. Maraming salamat, Father Joey Enriquez, sa pag-anyaya sa akin para makapamunong muli sa pagdiriwang ng misa sa araw ng kapistahan ng ating mahal na ina. Alam naman nating lahat na ang Immaculada Concepcion ay hindi tungkol sa paglilihi ni Maria,
kundi sa paglilihi ni Santa Ana kay Birhen Maria. Pero dahil siguro ang karaniwang ginagamit nating pagbasa sa pista ng Imakulada ay yung kwentong narinig natin sa Ebanghelyo ni San Lucas tungkol sa pagdalaw ng anghel kay Maria, ang pumapasok lagi sa isip natin ay ang paglilihi ni Maria. Kasi kay San Lucas lang natin maririnig na si Maria ay binati ng anghel at tinawag na napupuno ng grasya o puspos ng biyaya. At kay San Lucas din natin maririnig ang pagbati ni Elizabeth kay Maria bilang pinagpala sa babaeng lahat. Bakit? Dahil siya ang magsisilang sa anak ng Diyos. Kaya hindi sapat para sa atin na tawagin siyang ina ni Kristo. Tinatawag natin siyang ina ng Diyos. Punong-puno ng grasya. Ang doktrinang Katoliko ng Immaculada Conception ay idineklara ni Pope Pius IX noong year 1854. At sobrang natuwa ang mga Kastila at mga Latin Americans na deboto ni Mama Mary. Mayroon silang inimbentong isang klaseng mamon na mayroong palamang yema sa loob. Niroroll yung mamon. Masarap yun. Punong-puno ng grasya. Ginawang remembrance sa Immaculate Conception ng mga Latin Americans at dinala sa Pilipinas. At dito sa Pilipinas ay hindi na natin alam na ito pala'y pinangalan sa Santo Papang nagdeklara ng Immaculada Conception. Pius IX. Ang Espanyol ng Pius IX ay Pio IX. Kaya alam niyo yung tinutukoy kong mamon na nirolyo at may palamang yema, tinawag ditong pianono. No? Lalo na dito sa Malabon, ang sasarap gumawa ng mamon. Ano po? Pio IX, hindi po pianono. Pius IX, ang Santo Papang nagdeklara ng Immaculate Conception. Kaya yung palang pagkain na yun, parang dedicated kay Mama Mary na punong-puno ng grasya. Sa dulo ng Ebanghelyo na binasa natin ngayon, doon binibigkas ni Maria ang kanyang oo sa Panginoon. At ang salitang Latin ay fiat. Ibig sabihin, mangyari nawa. Mangyari nawa sa akin, katulad ng sinabi mo. Nabanggit ko na sa inyo noon na nagtataka ako kung bakit madalas ilarawan ito bilang surrender o pagsuko, na yun daw ang sandali na sumuko si Maria sa kagustuhan ng Diyos. Ang alam ko, ang sumusuko ay ang natatalo. Yung tipong magsasabing, sige na nga, ano pa nga ba ang magagawa ko? Susunod na lang ako kung yan ang gusto mo. Sa palagay niyo ba, ganoon ang diwa ng oo ng ating mahal na ina? Hindi pagsuko ang ginawa ni Maria, kundi kusa, buong pusong pagyakap sa kalooban ng Diyos bilang sarili niyang kalooban. Ganyan naman ang Diyos sa tao Kung may paggalang tayo sa Diyos, tandaan ninyo, may paggalang din ng Diyos sa atin. Hindi niya ipagpipilitan kailanman ang kalooban niya sa atin. Igagalang niya ang ating kalayaan. Ngunit, ipapaliwanag niya ng mabuti. Okay lang kung di pa tayo handang umoo. Kung minsan ang isasagot natin,
ay ewan, katulad ng kanta ng Apo Hiking Society, ewan. Baka nga naman sakali, ibig sabihin, pag-iisipan muna. O baka ang ewan ay katulad na rin ng oong inaasam, wika nga ng kanta. Marunong namang maghintay ang Panginoon ng tamang panahon. Mas gusto lang niya ang kusang loob, ang matamis na kalooban, hindi sapilitan. Ang mahalaga ay yung kapag umuo ang tao, ito'y isang totoong oo. Hindi katulad ng oo ni na Adan at Eva sa narinig nating unang pagbasa sa aklat ng Henesis. Oo na biglang naging hindi dahil nagpatukso sa ahas. Nakakausap lang ang sinungaling na ahas, bumaliktad na sila, tumalikod na sa Diyos at natutong magkubli. Kaya siguro natutong sumumpa-sumpa ang mga tao at minsan nasasabi pa natin, "Pex man, cross my heart." O mamatay man ako. Sabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, narinig ninyo ang bilin ng mga ninuno, huwag kayong sumumpa sa hindi totoo, ngunit ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong susumpa kahit kailan. Sabihin na lang ninyo na oo kung oo, o sabihin na hindi kung talagang hindi. Anumang labas sa oo at hindi ay galing na sa dyablo, wika ng Panginoon. At ito ang narinig natin sa unang pagbasa tungkol sa isang ahas. Symbolic ang ahas dito. Simbolo ng masama. Simbolo ni Satanas. Hindi ho ba ang larawan ng ahas ay yung hati ang dila? Hati ang dila. Hindi pala maganda na ang tao'y hati ang dila. Kapag ang tao'y natutong baluktutin ang kapirasong katotohanan para maging kasinungalingan. At kapag ang tao ay natuklaw ng ahas na hati ang dila, abay natututo din siya na maging sinungaling. Pagtatakpan ang pagkakamali o hahanap pa ng masusumbatan maliban sa sarili. Hindi ba? Matapos ginawa nila ang pinagbabawal ng Panginoon, kinonfront ng Panginoon si Adan. Tinanong sa kanya, bakit mo ginawa iyon? At ang sagot niya, kasi ho, yung babaeng binigay ninyo na asawa ko, pinakain niya sa akin. Ayun, imbes na akuin ng pagkakasala, isinusumbat sa asawa ang babaeng ibinigay ninyo sa akin. Sa unang tingin, parang ang sinusumbatan ay ang babae. Pero pwede niyong palitan yung diin. Ang babaeng binigay ninyo sa akin. Yan ang tumukso sa akin. Ay di ibig sabihin, ang Diyos pa ang sinusumbatan. At pareho din ang tanong ng Diyos kay Eva. Bakit mo naman ginawa iyon? Inako ba niya ang kasalanan? Hindi pa rin. Ang sabi niya, dahil ho kasi yung ahas, tinukso niya ako. Tinuro ni Adan si Eva, tinuro ni Eva ang ahas. Sa ganyang paraan, nalalayo tayo sa hugis at wangis ng Diyos. Kapag ang salita ng tao ay hindi na totoo, kapag ang pangako natin ay napapako, kapag ang oo natin
ay hindi na maaasahan kapag nagiging madaya tayo at mapandin lang kapag wala na tayong isang salita. Kaya ang salita nagkatawang tao sa sinapupunan ni Maria upang turuan ng tao na magkaroon ng isang salita ng bawat isa sa atin ay magiging incarnation ng salita ng Diyos ay magkatawang tao sa ating pagkatao. Ang Imakulada ay mabuting balita para sa sangkatauhan. Kung namamana ang kasalanan, namamana rin ang biyaya. Alam ko, ang tawag natin sa kasalanan, original sin. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwalang original ang sin. Ang original ay blessing, original grace. Latecomer lang yung kasalanan at pwede pa nating balikan ang biyaya. Ang biyaya ng pagiging totoo, matapat at may isang salita. Hindi na natin dapat ikahiya ang ating pagkatao. Hindi natin dapat iugnay ang ating pagkatao sa karupukan, sa kataksilan, sa pagiging hati ang salita at hindi maaasahan. Kay Maria at kay Jesus, meron na tayong bagong huwaran ng pagkatao. Huwaran. Alam nyo, ang kabaliktaran ng huwaran ay huwad. Huwad. Ang ibig sabihin ng huwad ay peke, hindi totoo, plastic. Pero ang huwaran, yon ay totoo, tinutularan. So meron na tayong huwaran ng tao. Pagkataong hinuhubog at dinadalisay ng Espiritu Santo, papalitan ng Diyos ang dilang hati. Papalitan niya, gagawin niyang dilang apoy, katulad ng dilang bumaba sa mga apostol noong Pentecostes. Dilang ang salita ay mapanlikha, dilang hindi mapanlinlang, dilang nagpapabago sa sandaigdigan. Yon ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Tinataas ni Maria ang dangal ng ating pagkatao dahil sa kanyang sinapupunan ay isisilang ang Diyos na totoo, taong totoo, Diyos na nagkatawang tao upang ang mga tao'y maging mga anak ng Diyos.